Ang pamasko ni Tito Bob. Hi, Pinoy Kwento. Gusto ko lang i-share ang nangyari sa amin nitong nakaraang Pasko. Isang experience na hanggang ngayon, nanginginig pa rin ako tuwing naaalala ko. Siguro, matatawag nyo akong medyo Gen Z kasi mahilig ako mag-TikTok at mag-explore ng mga weird experiences ng mga tao. Pero hindi ko naisip na ako mismo ang magkakaroon ng ganitong kwento. Noong December 24, pumunta kami ng family ko sa probinsya ng lola't lolo ko sa Tarlac para mag-Noche Buena. Taon-taon naming ginagawa to at usually masaya naman ang vibe. Pero this year, parang iba ang pakiramdam ko pagpasok pa lang namin sa bahay nila. Ewan ko, baka dahil puro kahoy ang bahay nila. Tapos, ang daming lumang gamit na parang laging nakatingin sa'yo. Sa dinner, nagkwekwentuhan kami. Nabanggit ulit si Tito Bob. Siya yung panganay na kapatid ni Papa na namatay noong 2013 dahil na-aksidente sa motor. Sabi nila, pauwi raw siya noon para magdala ng regalo sa pamilya. Pero since then, parang naging tabu na pag-usapan siya. Ang weird pa, tuwing Pasko, laging sinasabi ni Lola na mag-alay daw ng dasal para sa kanya. That night, busy akong nagpe-prepare ng bibingka sa kusina. Habang nag-aayos ako, narinig ko yung parang kaluskos sa bintana. Medyo kinabahan ako kasi ang dilim sa labas. Pero nung tumingin ako, wala naman. Tapos, napansin ko parang may shadow ng taong nakabarong sa reflection ng glass. Literal na tumayo ang balahibo ko kasi wala namang nakasuot ng ganon sa amin. Pinilit kong kalmahin sarili ko. Nag-video pa nga ako para i-share sana sa TikTok. Pero ito yung nakakatakot. Nung chinek ko yung video, naglo-loop yung part na nag-record ako ng shadow. Parang hindi ako pinapayagang makita yung kabuuan ng clip. Nag-joke pa nga ako sa pinsan ko. Baka si Tito Bob to, naghahanap ng pamasko. Pero medyo nagulat ako nung sinagot niya. Naku, huwag mo sabihin yan, baka totoo. Pagdating ng alas 12 para sa Noche Buena, ang saya ng lahat. Nagkakantahan, may pa-games, at binuksan na rin yung mga regalo. Pero napansin ko, parang tahimik si Lola. Para bang nag-iba siya. Tapos bigla niyang sinabi, wala pa akong regalo kay Bob. Medyo creepy kasi matagal na siyang patay. Biglang may napansin si Mama. Nawawala yung perang pinamimigay namin para sa mga bata sa paligid. Naghanap kami pero wala talaga. Doon na nagkwento si Lola na noong buhay pa si Tito Bob, lagi raw siya ang in charge sa pagbibigay ng aguinaldo para sa mga bata. At minsan daw, nagpapakita siya para ipaalala na hindi siya nakatanggap ng pamasko. Lalo akong kinalabutan nung sinabi ni Papa na minsan daw nakikita nila si Tito Bob sa panaginip nila pero palaging galit. Ang mas nakakatakot pa, past 12 na, ready na akong matulog pero habang nagcha-charge ako ng phone sa tabi ng bintana, narinig ko ulit yung kaluskos. Hindi ko na sana papansinin, pero parang may naririnig akong boses na pabulong. Dito na ako magpapasko. Sa sobrang takot ko, nilapitan ko si Papa at sinabing may narinig ako. Akala ko tatawanan niya lang ako, pero mukhang natakot din siya eh. Bago kami umuwi ng December 25, sinigurado ni Lola na magsindi ng kandila sa altar at mag-alay ng dasal kay Tito Bob. Sabi niya, kailangan daw yon para
hindi na siya magpakita ulit. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yung pakiramdam na parang may kasama. Kahit wala ka namang katabi, hindi ko alam kung bakit ganito. Pero kung si Tito Bob nga yun, sana matahimik na siya. Nikki. Ang lumang parol. Hi, Pinoy Kwento. Gusto kong i-share ang kakaibang nangyari sa akin noong nakaraang Kapaskuhan. Hindi ako usually naniniwala sa mga multo o kababalaghan. Pero dahil sa experience na to, parang gusto ko nang magpalit ng paniniwala. Ako nga pala si Gab, 19 years old and currently a college student. Mahilig akong mag-collect ng old stuff, lalo na kapag vintage o may kakaibang aesthetic. Medyo for the vibe ang peg ko. Alam niyo na, pang Instagram o TikTok. Kaya noong nakita ko ang isang lumang parol sa tindahan ng surplus items na malapit sa amin, hindi ko napigilang bilhin ito. Iba ang design niya. Parang gawa sa salamin na may intricate na ukit ng mga bituin at bulaklak. Nakaka-attract talaga siya ng atensyon kasi mukhang sobrang luma pero maayos pa rin. Tinanong ko pa nga yung tendera kung magkano. Ang sagot niya, "Sayo na lang yan. Matagal nang nandyan yan pero wala talagang bumibili." Natawa pa nga ako kasi feeling ko naka-jackpot ako ng libre. Hindi ko alam na ang pagbili ko ng parol na ito yung magiging dahilan ng pinakamalaking takot na mararamdaman ko sa buhay ko. Dahil excited ako, agad kong isinabit yung parol sa terrace namin. Pasko naman so perfect siyang dekorasyon. Kahit hindi na siya bago, maganda pa rin yung dating niya kapag natatamaan ng araw. Pero napansin ko na parang sobrang gaan nito, considering na gawa siya sa glass. Weird din kasi parang umiilaw siya kahit hindi pa nasasaksak. That night, habang naglalaro ako ng ML, biglang nag-brown out sa amin. Normal na sa probinsya to kaya hindi ko na masyadong ininda. Lumabas ako sa terrace para magpahangin at doon ko napansin na umiilaw pa rin yung parol kahit wala namang dapat kuryente. Naisip ko baka glow in the dark o something kaya hindi ko na pinansin. Pero habang nakatayo ako sa terrace, parang may gumagalaw sa gilid ng mata ko. Nilingon ko pero wala namang tao. Tahimik lang ang paligid nun pero may kakaibang pakiramdam ako na parang may nakatingin nga sa akin. Kinabukasan, sinubukan kong picturean yung parol para i-post sa Instagram. Sinadya ko gawing aesthetic yung shot, alam nyo na yung tipong maraming shadows para artsy-artsy ang dating niya. Pero nung chinek ko yung photo, may napansin akong reflection sa salamin ng parol. Parang itong silhouette ng isang bata na nakatingin ng diretso sa akin. Medyo kinalabutan nga ako Pero inisip ko na baka optical illusion lang. Sinubukan ko ulit yung shot pero ganun pa rin ang lumabas sa photo. Sinend ko yung pic sa barkada ko at nagbiro pa nga ako May nanonood yata sa akin dito, sabay tawa. Pero ang sagot ng isang tropa ko, sabi niya, "Gab, bakit parang hindi reflection mo yan?" Doon natakot na ako. Ilang gabi ang lumipas at mas lumalala ang mga nangyayari. Yung aso namin, si Max, bigla na lang tumitigil sa tapat ng terrace at tahol ng tahol sa parol. Wala naman akong nakikita, pero parang natatakot din siya. Dumating pa nga sa punto na ayaw niya nang dumaan sa terrace kapag gabi. Isang madaling araw, nagising ako sa tunog ng kaluskos. Akala ko si Max yun. Pero nang tignan ko, mahimbing naman siyang natutulog sa kama niya. Sinundan ko yung tunog at doon ko nakita na gumagalaw yung parol kahit walang hangin. Para bang may humahawak dito.
Sinubukan kong kunin yung parol para itabi na lang. Pero nang hinawakan ko ito, sobrang lamig nito. Hindi normal yung lamig niya eh. Parang nagyayelo. Agad ko itong binitawan at napansin kong may kakaibang ukit na lumitaw sa salamin na hindi ko nakita dati. Para itong mga pangalan ng tao, pero ang naaalala ko lang sa lahat ng nakasulat ay yung isang pangalan, si Emil. Naging curious ako tungkol sa parol kaya nag-google ako ng mga lumang design ng parol. Pero wala akong mahanap na kapareho nito. Naisip ko baka unique lang talaga. Sinubukan ko rin siyang ibenta sa Facebook Marketplace pero lahat ng nagme-message para bumili biglang nawawala o hindi na nagre-reply. Doon ko naisip na baka may ibang kwento ang parol na ito. Kaya nagtanong-tanong ako sa mga matatanda sa lugar namin. Isang lola ang nagsabi sa akin na may isang bahay daw malapit sa amin na matagal nang abandonado. Sabi niya, kung yan ang parol na iniisip ko, galing yan sa bahay ng mga De La Cruz. Kakaiba ang mga pangyayari doon. Ayon kay Lola, noong 1980s daw, tuwing Pasko, may mga batang nawawala sa lugar nila. Walang makapagpaliwanag kung paano nangyari. Pero ang sabi-sabi, lahat ng batang nawawala ay huling nakitang nakatingin sa parol na iyon na nakasabit sa terrace ng bahay ng mga De La Cruz. Dahil hindi ako mapakali, napagdesisyonan kong alisin na yung parol. Habang tinatanggal ko ito, napansin ko na parang may boses na bumubulong dito. Hindi ko maintindihan ang sinasabi pero paulit-ulit ito. Bigla rin akong nakaramdam ng mabigat na presence sa likod ko. Nang lingunin ko, wala namang tao. Pero ramdam ko na may parang nakamasid. Pagdating ng hating gabi, habang naglalaro ulit ako ng ML, may nag-send ng message sa in-game chat. Huwag mong sisindihan ng parol kung ayaw mong sumama sa amin. Naisip ko na baka prank lang ito ng isang player pero nang mag-check ako sa mga kalabi ko, wala naman akong kasamang ganoong username. Kinabukasan, sinubukan kong sunugin ng parol pero hindi nasusunog kahit anong gawin ko. Pagbalik, dumating na ngayon yung Pasko at parang mas lalong naging kakaiba ang mga pangyayari. Gabi na pero pakiramdam ko hindi ako nag-iisa sa bahay. Biglang namatay yung ilaw tapos yung parol lang ang naiwan na umiilaw. Sa loob ng liwanag nito, nakita ko yung muka ng batang lalaki. Nakangiti siya pero may kakaibang tingin na parang nagsasabi na halika rito. Hindi ko kinaya. Binalik ko yung parol dun sa tindahan kung saan ko to nakuha. Pero sabi ng tindera, hindi na raw nila iyon kailangan. Sabi pa niya, baka raw nakita ko yung parol na nawawala mula sa lumang bahay sa dulo ng kalsada. Napagdesisyonan kong dalhin yung parol doon. Pagdating ko sa bahay, para akong hinihila papasok sa loob. Naramdaman ko yung malamig na hangin. Tapos nakita ko nga yung pangalan ng batang nawawala, nakaukit sa pader. Isa doon si Emil. Iniwan ko yung parol sa bahay na iyon at mula noon, hindi na ito nagpakita sa akin. Pero minsan, kapag Pasko, naririnig ko pa rin sa gabi yung boses ng isang bata na tumatawag sa akin. Gab, sabi ganun. Kung may natutunan ako sa nangyaring ito, hindi lahat ng maganda dapat mong kunin. Minsan, may mga bagay na hindi binibili para sa isang magandang dahilan. Kumbaga, pabayaan mo na lang, wag mo na lang bilhin. O kaya wag mo na lang tanggapin. Sana ay nagustuhan niyo ang kwento ko at sana hindi na ito maulit sa iba. Gab. Ang laruan sa ilalim ng Christmas tree. Hi Pinoy Kwento. Gusto ko lang i-share ang nangyari sa amin noong nakaraang Pasko. Akala ko ordinaryo lang na holiday celebration ang mangyayari. Pero may isang bagay na dumurog sa pananaw ko tungkol sa happy season.
Ako si Janine, 22 years old, at nag-aaral pa rin habang tumutulong sa family business namin sa Bacolod. Dito ni rin ako nagdiwang ng Pasko kasama ng buong pamilya. Gaya ng dati, simple lang ang Christmas setup namin. May konting pagkain, gift exchange, at syempre, Christmas tree na puno ng mga palamuti. Pero this year, may nadagdag sa ilalim ng Christmas tree na hindi ko inaasahan. Isang lumang laruan na naging dahilan ng pagkatakot ko at na naramdaman ko sa buong buhay ko. Bata pa lang ako, lagi ng tradisyon sa amin ang maglagay ng Christmas tree sa sala. Hindi namin ito tinanggal kahit noong nagkakaproblema kami sa pera kasi para kay mama, symbol ito ng hope. Nitong taon, sinabi ni Papa na kumuha raw siya ng bagong ornament sa ukay. May mga simpleng bola at star na inilagay niya sa puno. Pero may isang item na nag-catch ng attention ko. Isang lumang manyika. Hindi naman siya scary sa unang tingin, pero parang out of place siya sa mga ornaments na madalas naming ginagamit. Bakit may dal dito? Tanong ko. Sabi ni Papa, kasama raw ito sa set ng decorations na nabili niya. Nag-joke pa siya. Baka swertein daw kami ngayong bagong taon. Akala ko naman noon, normal lang na decoration yung manyika. Pero kinabukasan, may napansin akong kakaiba. Paggising ko ng December 23, napansin ko na yung manyika nasa ibang posisyon na. Dati kasi nakasandal lang siya sa ilalim ng tree. Pero ngayon, parang nakatilt siya paharap. Nakaharap siya diretso sa dining area namin. Tropa, sino naglagay nito dito? Tanong ko sa mga kapatid ko. Nagtawanan lang sila. Hindi kami, siguro natamaan lang. Binalik ko yung manyika sa dati niyang pwesto sa ilalim ng puno. Pero habang ginagawa ko yon, pakiramdam ko parang may nakatingin sa akin. Napatingin ako sa paligid, pero wala namang tao. Sabi ko sa sarili ko baka stress lang ako dahil sa finals. That night, habang nanonood ng Netflix sa sala, biglang may narinig akong mahinang kaluskos. Pagtingin ko, parang gumagalaw yung sanga ng Christmas tree, pero hindi naman mahangin sa loob. Hindi ko na lang pinansin, baka guni-guni lang. Pagdating ng December 24, abala na lahat sa paghahanda para sa Noche Buena. Habang hinihiwa ko yung mga ingredients sa kusina, narinig ko nga yung pamangkin kong parang naglalaro sa sala. Ang cute ni Ate Dal, gumagalaw siya, sigaw nung isa. Nagtawanan yung iba, kaya lumapit ako. Anong gumagalaw? Naglalaro lang kayo. Sumagot yung isa kong pamangkin. Promise, ate, kumakaway siya kanina. Napatawa ako. Kids will always be kids, pero nung paglingon ko sa Christmas tree, napansin kong nakatingala na yung manyika. Parang nakatingin siya sa bituin sa taas ng tree. Seryoso, wala namang ganitong vibe kahapon. That night, habang naghahanda kami ng gifts sa dining table, narinig namin ang tawa ng isang bata mula sa sala. Tumingin ako sa mga kapatid ko, pero lahat sila nandun sa tabi ko. So, sino yung tumawa? Baka kapitbahay lang, sabi ni Mama. Pero ramdam ko sa tono niya na medyo natakot din siya. Pagdating ng alas 12, nag-Noche Buena na kami. Typical na celebration lang, masaya, video okay, kantahan, tapos at gift exchange. Pagkatapos nito, nagkayayaan na magpahinga kasi nga pagod na. Pero dahil ako yung mahilig magpuyat, nag-Netflix pa rin ako sa sala namin. Past 1 AM noon nang mapansin ko na parang lumalamig ng sobra sa loob ng bahay. Akala ko aircon, pero nakapatay naman. Paglingon ko sa Christmas tree,
Napansin ko parang mas maliwanag yung ilaw nito kaysa sa dati. Hindi lang basta ilaw, parang may shadow na gumagalaw sa ilalim ng tree. Lumapit ngayon ako para tignan yung manyika. Akala ko nasa dating pwesto pa siya, pero wala na siya doon. Literal na parang nawala. Kinalabutan ako ng sobra. Bigla akong narinig na may tumatawa sa likod ko, isang boses ng bata. Sabi, "Merry Christmas, ate." Paglingon ko, naroon yung manyika, pero nasa silya na siya sa dining table. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumakbo ko sa kwarto ni mama at sinabi ang nangyari. Ayaw niyang maniwala, pero nang makita niya na nasa dining table yung manyika, natulala din siya. Kinabukasan, kinausap ni Papa yung tindera sa ukay-ukay kung saan niya nabili yung decorations. Doon namin nalaman yung kwento. Ayon sa tindera, ang manyika raw dating pagmamay-ari ng isang batang babae na nawawala tuwing Pasko noong 1990s. Ang sabi pa nga, yung bata raw nalunod sa ilog malapit sa bahay nila habang sinusubukan niyang hanapin yung nawawalang regalo niya. Simula noon, ang mga laruan niya, lalo na yung manyika, yung sinasabing sinasaniban ng kaluluwa niya. May mga nagpapakita sa akin dito ng mga laruan na yan, sabi ng tindera, pero di ko naman inaasahan na may papansin ulit. Sa utos ni Lola, nag-alay kami ng kandila at dasal sa ilalim ng Christmas tree. Iniwan namin yung manyika sa simbahan ayon sa payo ng tindera. Simula noon, parang bumalik na ulit sa normal ang Pasko namin. Pero kahit tapos na ang lahat, may parte sa akin na hindi nakakalimot sa gabing iyon. Kung may natutunan ako sa nangyaring ito, hindi lahat ng magandang bagay kailangang manatili sa atin. Minsan, may mga bagay na dapat nating bitawan, lalo na kung hindi ito para sa atin. Ang liham ay galing kay Jan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.